Madilim pa ang kalangitan nang magising si JP sa tunog ng alarm clock na nakapatong sa maliit na lamesa sa tabi ng kanyang higaan. 2:00 pa lamang ng madaling araw, ngunit kailangan na niyang bumangon. Dahan-dahan siyang tumayo upang hindi magising ang kanyang mga kapatid na mahimbing pang natutulog sa banig sa sahig. Tahimik ang kanilang maliit na bahay na yari sa pinagtagpi-tagping yero at kahoy. Sa isang sulok ay nakahiga ang kanyang ama na si Tatay Renato, na mahina ang paghinga habang natutulog. Ilang buwan na ring pabalik-balik ang ubo nito, at kung minsan ay hindi na makabangon dahil sa panghina. Sa kusina naman ay abala na ang kanyang ina na si Nanay Delia na naghahanda ng kape. "Maaga ka na naman, anak," mahina nitong sabi habang iniabot ang isang tasa. Ngumiti si JP kahit ramdam pa ang antok. "Kailangan po, Nay. Marami raw kaming gagawing pandesal ngayon," sabi ni Mang Karding. Tinanggap niya ang tasa ng kape at mabilis na ininom iyon. Hindi niya kayang magpahinga ng matagal dahil kailangan niyang makarating kaagad sa panaderya. Si Mang Karding, ang may-ari ng bakery, ang nagbigay sa kanya ng trabaho bilang helper ilang buwan nang nakakalipas. Doon natuto si JP magmasa ng harina, maghulma ng tinapay, at maghurno ng pandesal. Hindi madali ang trabaho. Sa madaling araw pa lamang ay nagsisimula na silang magmasa ng kwarta. At kapag sumikat na ang araw, ay siya naman ang naglalako ng pandesal gamit ang lumang bisikleta ng panaderya. Pero para kay JP, hindi problema ang pagod. May dahilan kung bakit niya ito ginagawa. May pangarap siya. Pangarap niyang makapagtrabaho sa Saudi Arabia bilang mekaniko. Bata pa lamang siya, ay mahilig na siyang magkumpuni ng sirang bisikleta, radyo, at kahit na anong makina na makikita niya. Madalas siyang tulungan ng kanyang ama noon. "Magiging magaling kang mekaniko balang araw, anak," madalas sabihin ni Tatay Renato. Ngunit dahil sa kahirapan, hindi niya na naituloy pa ang pag-aaral. Kaya ang plano niya ngayon ay mag-ipon ng pera para sa placement fee ng isang agency na magpapadala sa kanya sa Saudi. Kapag nakapagtrabaho siya roon, malaki ang magiging sahod niya. Makakapagpadala siya ng pera sa kanyang pamilya. May papagamot na niya ang kanyang ama. At higit sa lahat, mapapaaral niya ng maayos si Carol na nasa high school na, at si Alvin nasa elementarya pa lamang. Matapos niyang ubusin ng kape, mabilis na nagbihis si JP. Bago siya umalis, sinilip niya ang kanyang ama. "Tay, magpahinga lang po kayo dyan, ha?" bulong niya. Bahagyang dumilat si Tatay Renato at pilit nang umiti. "Mag-iingat ka, anak." Tumango si JP at lumabas ng bahay. Malamig ang hangin ng madaling araw habang naglalakad siya sa makitid na eskinita ng kanilang lugar. Tahimik pa ang paligid. Tanging mga aso at ilaw mula sa mga bahay-bahay ang nagbibigay buhay sa madilim na kalsada. Ilang minuto pa ay nakarating na siya sa panaderya. Naroon na si Mang Karding, abala sa paghahanda ng mga sangkap. "O JP, bilisan mo. Maraming order ngayon," sabi nito. "Opo, Mang Karding," agad niyang sagot. Agad siyang nagsuot ng apron at nagsimulang magmasa ng harina. Habang ginagawa niya yon, naiisip niya ang maliit na sobre na nakatago sa kanyang bag. Naroon ang kanyang mga ipon. Hindi pa yun sapat, ngunit unti-unti na itong nadaragdagan. Napangiti siya habang nagmamasa ng tinapay. Malayo pa ang tatahakin niya. Pero alam niyang isang araw, makakarating din siya sa Saudi. Hindi niya alam na sa darating ng mga araw
Isang pangyayari ang tuluyang magbabago ng direksyon sa kanyang buhay. Lumipas ang mga linggo na halos pare-pareho ang takbo ng araw ni JP. Bago pa sumikat ang araw, ay nasa panaderya na siya at kapag gabi na, ay saka pa lamang siya nakakauwi. Sanay na ang kanyang katawan sa pagod, ngunit may isang bagay na patuloy na bumibigat sa kanyang dibdib. Ang kalagayan ng kanyang ama. Noong una, ay simpleng ubo lamang ang nararamdaman ni Tatay Renato. Ngunit habang tumatagal, lumalakas ito at minsan ay sinasabayan pa ng hirap sa paghinga. May mga gabi na nagigising si JP dahil naririnig niyang halos hindi na makahinga ang kanyang ama habang ito ay inuubo. Isang umaga, pag-uwi niya galing panaderya, dadatnan niya si Nanay Delia na nakaupo sa tabi ng higaan ni Tatay Renato. Nay, kamusta po si Tatay? Tanong niya habang inilalapag ang kanyang bag. Napabuntong hininga ang kanyang ina. Hindi na naman siya nakatulog kagabi ng maayos. Halos magdamag siyang inuubo. Lumapit si JP sa kanyang ama. Maputla ito at halatang nanghihina. Tay, magpa-check up na tayo sa doktor, sabi niya. Ngumiti ng mahina si Mang Renato. Huwag na anak, sayang lang ang pera. Ngunit hindi pumayag si JP. Alam niyang hindi na simpleng ubo ang nararamdaman ng kanyang ama. Kinabukasan matapos ang trabaho sa panaderya, dinala niya ito sa maliit na klinik sa kanilang barangay. Matapos suriin ng doktor, seryoso ang naging mukha nito. Kailangan niyo na siyang dalhin sa mas malaking ospital para sa mas maayos na pagsusuri, sabi ng doktor. Kinabahan si JP. Dok, pagkaano po kaya ang magagastos? Nagkibit balikat ng doktor. Hindi ko masasabi, pero siguradong may kamahalan ng test at gamot. Habang naglalakad pa uwi, tahimik lang si JP. Ramdam niyang mabigat ang responsibilidad na nakapatong sa kanyang balikat. May naipon na siyang pera para sa placement fee papuntang Saudi, ngunit hindi pa yun sapat. At kung gagamitin niya yon para sa pagpapagamot ng kanyang ama, baka tuluyan nang mawala ang pagkakataon niyang makaalis ng bansa. Ngunit para kay JP, malinaw ang desisyon. Mas mahalaga ang kanyang pamilya. Kaya naman kinabukasan sa panaderya, nilapitan niya si Mang Carding habang naglalagay ito ng mga pandesal sa tray. Mang Carding, pwede po bang makahiram ng pera? Mahina niyang sabi. Napatingin sa kanya ang matandang lalaki. Para saan? Para po sa pagpapagamot ni Tatay. Sandaling natahimik si Mang Carding bago tumango. Sige, papahiramin kita. Pero tandaan mo ha, utang yan. Opo Mang Carding, babayaran ko po. Mula noon, ay halos araw-araw ng doble kayod itong si JP. Mas maaga siyang pumapasok sa panaderya. At minsan, ay hanggang gabi na siyang naglalako ng pandesal sa mga kalapit na barangay. Ngunit kahit ganoon, tila hindi pa rin sapat ang kanyang kinikita. Ang mas masakit pa, habang lumalaki ang utang niya, lalo namang lumalala ang kalagayan ng kanyang ama. Isang gabi, habang kumakain sila ng hapunan, biglang napahawak sa dibdib si Tatay Renato. Tay! Sigaw ni Carol habang mabilis itong sinasalo. Namumutla si Mang Renato at hirap na hirap sa paghinga. Agad na tumayo si JP. Nay, tulungan niyo po akong buhatin si Tatay. Sa tulong ng mga kapitbahay, dali-dali nilang isinakay si Mang Renato sa isang tricycle papunta sa ospital. Habang hawak ni JP ang kamay ng kanyang ama sa loob ng sasakyan, pakiramdam niya ay unti-unting gumuguho ang lahat ng kanyang pangarap. Sa sandaling iyon, isa lamang ang nasa isip niya, na sana ay hindi pa huli ang lahat. Mabilis ang takbo ng tricycle habang papunta sila sa pinakamalapit na ospital. Mahigpit na hawak ni JP ang kamay ng kanyang ama na si Tatay Renato. Habang nakahiga ito sa upuan, ramdam niya ang malamig at nanginginig nitong mga daliri. Tay,
Tay, kapit lang po kayo. Pabulong niyang sabi. Pilit na pinipigilan ng kaba sa kanyang dibdib. Sa kabilang gilid, umiiyak si Nanay Delia, habang sina Carol at Alvin naman ay tahimik na nakaupo. Halatang takot at naguguluhan sa nangyayari. Pagdating nila sa ospital, ay agad na isinugod si Renato sa emergency room. Naiwan ang pamilya sa labas. Naghihintay at tumaas ang magiging maayos ang lahat. Tahimik ang hallway. Tanging tunog ng mga yabag ng mga nurse at ang mga mahihinang pag-uusap ng iba't ibang bantay ang maririnig. Umupo si JP sa mahabang bangko habang nakayuko. Hindi niya maiwasang sisihin ang kanyang sarili. Kung sana'y mas maaga nilang naipagamot si tatay. Kung sana'y mas marami siyang pera. At kung sana. Lumipas ang halos isang araw. Bago lumabas ang doktor. Agad na tumayo si JP. Dok, kamusta po ang tatay ko? Nanginginig niyang tanong. Napabuntong hininga ang doktor bago nagsalita. Ginawa namin ang lahat ng makakaya namin. Parang tumigil ang mundo ni JP sa mga sumunod na salita. Pero, hindi na po siya umabot. Napaupo si Nanay Delia sa sahig, habang humagulgol. Napahawak naman si Carol sa kapatid niyang si Alvin, na hindi makapagsalita sa sobrang gulat. Si JP naman, ay tila napako sa kinatatayuan. Hindi siya makagalaw. Hindi siya makapagsalita. Pakiramdam niya ay may mabigat na bagay na biglang dumagan sa kanyang dibdib. Ilang sandali pa ay pinayagan na silang makita si Renato. Tahimik na nakahiga ang kanyang ama sa hospital bed. Wala na ang hirap sa paghinga na kanina lamang ay naririnig nila. Dahan-dahang lumapit si JP. Tay, mahina niyang tawag. Ngunit wala nang sagot. Napayuko siya at mahigpit na hinawakan ang kamay ng ama. Naalala niya ang mga panahong tinuturuan siya nito kung papaanong magkumpuni ng bisikleta. Ang mga payo nito kapag may problema siya. Ang mga pangarap nilang dalawa na balang araw ay magiging mekaniko siya sa ibang bansa. Hindi niya napigilan ang pagpatak ng luha. Tay, pasensya na po. Hindi ko po kayo naipagamot kaagad. Bulong niya. Ilang araw ang lumipas at dumating ang araw ng libing. Simple lamang ang naging burol dahil wala silang sapat na pera. May ilang kapitbahay at mga kaibigan ang tumulong upang mairaos ang gastos. Habang nakatayo si JP sa harap ng kabaong ng kanyang ama, tahimik niyang pinagmamasdan ang mukha nito. Hindi pa rin siya makapaniwala na wala na ito. Sa tabi niya ay nakatayo sina Carol at Alvin na parehong nakayuko. Kuya, mahina nilang tawag. Doon niya napagtanto ang isang bagay. Wala na ang kanilang ama. Parang siya na ang tatayong ama sa pamilya. Siya na ang kailangang umako sa lahat ng responsibilidad. Naalala niya ang sobre ng kanyang ipon para sa placement fee papuntang Saudi. Pero ngayon, alam niyang hindi na iyon ang pinakamahalagang bagay. May 2 kapatid siyang kailangang pag-aralin. May ina siyang kailangang tulungan. At may utang siyang kailangang bayaran. Habang nakatingin siya sa kabaong ng kanyang ama, mahigpit niyang kinuyom ang kanyang kamao. Tahimik niyang sinabi sa sarili ang isang pangako. Hindi ko pababayaan ang pamilya natin ni Tay. Sa sandaling iyon, tuluyan na ngang nagbago ang direksyon ng buhay ni JP. At ang pangarap niyang makapagtrabaho sa Saudi ay unti-unting napalitan ng isang mas mabigat na responsibilidad, ang maging haligi ng kanilang pamilya. Pagkaraan ng libing ni Tatay Renato, tila biglang nagbago ang takbo ng buhay ni JP. Dati ay may kasama siyang sumasalo sa mga problema ng pamilya. Ngunit ngayon ay siya na lamang ang maaasahan ng kanyang ina at mga kapatid. Mas lalo niyang naramdaman ang bigat ng responsibilidad nang makita niya si Nanay Delia na tahimik na naglalabas sa likod ng kanilang bahay isang hapon.
Napansin niyang tila mas yumuko ang balikat ng kanyang ina. Para bang nadagdagan ng pagod nito sa pagkawala ng kanyang ama. "Nay, naiya ko na po dyan," sabi ni JP habang iniabot ang batya. Ngunit ngumiti lamang si Nanay Delia kahit halatang pagod na ito. "Ako na anak, ikaw na ang halos hindi nagpapahinga sa trabaho mo." Hindi na sumagot si JP. Alam niyang pareho silang nagsisikap para sa pamilya. Kinabukasan, tulad ng nakasanayan, nagising siya ng 2:00 ng madaling araw. Kahit mabigat ang katawan, agad siyang bumangon at naglakad papunta sa panaderya ni Mang Karding. Pagdating niya roon, ay naroon na ang matandang may-ari, naghahanda ng harina at iba pang mga sangkap. "O JP, late ka ata ngayon," sabi ni Mang Karding. Kahit 2 minuto pa lamang ang lumipas sa oras ng pagpasok niya. "Pasensya na po," sagot ni JP habang mabilis na nagsusuot ng apron. Hindi na bago sa kanya ang pagiging istrikto ng kanyang amo. Ngunit tiniis niya yon dahil alam niyang wala siyang ibang mapupuntahan. Habang nagmamasa siya ng tinapay, paulit-ulit niyang iniisip ang mga gastusin sa bahay. Kuryente, tubig, pagkain, baon ng mga kapatid, at ang utang niya kay Mang Karding. Matapos ang ilang oras ng paghahanda ng tinapay, inilagay na nila sa oven ang mga pandesal. Nang maluto na ang mga ito, inilagay ni JP ang mga tinapay sa malaking basket na nakasabit sa lumang bisikleta ng panaderya. "Bilisan mo ang pagbebenta, iho," paalala ni Mang Karding. "Maraming bakery na kalaban ngayon." "Opo," sagot niya. Sumakay si JP sa bisikleta at nagsimulang maglibot sa mga eskinita. "Pandesal! Pandesal po kayo, mainit pa!" sigaw niya habang nagpepedal. Ang ilan sa mga kapitbahay ay lumalabas upang bumili. May mga pagkakataon rin na walang pumapansin sa kanya. Sa ilalim ng matinding sikat ng araw, patuloy siyang naglalako ng tinapay. Ramdam niya ang pagod sa kanyang mga binti at pati na rin sa braso. Ngunit hindi siya maaaring tumigil. Tuwing naiisip niya sina Carol at Alvin na nag-aaral sa paaralan, muling bumabalik ang lakas niya. Isang hapon, pagbalik niya sa panaderya matapos ang mahabang maghapon ng pagbebenta, napansin ni Mang Karding ang pagod sa kanyang mukha. "Pagod ka na?" tanong nito. Bahagyang ngumiti si JP. "Konti lang po." Tinitigan siya ng matanda bago nagsalita. "JP, matagal ka na rito sa panaderya. Natutunan mo na halos lahat ng ginagawa dito." Hindi kaagad nakaimik si JP. "Kung gusto mong umasenso," patuloy ni Mang Karding, "huwag kang matakot mangarap kahit mahirap ang buhay." Napaisip si JP sa sinabi ng kanyang amo. Habang naglalakad siya pa uwi kinagabihan, hindi nawala sa kanyang isip ang mga salitang iyon. Sa loob ng panaderya, natutunan niya kung paanong gumawa ng tinapay, kung papaanong magmasa, kung papaanong maghurno, kung papaanong magbenta. Unti-unti, isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Paano kung balang araw magkaroon siya ng sarili niyang panaderya? Napahinto siya sa paglalakad habang iniisip iyon. Sa unang pagkakataon mula nang mamatay ang kanyang ama, nakaramdam siya ng kakaibang pag-asa. Maliit man ang posibilidad, ngunit alam niyang kung magsisikap siya, maaaring matupad ang pangarap na yon. Mula nga nang pumasok sa isip ni JP ang ideyang magkaroon ng sariling panaderya, hindi na yun nawala sa kanyang isipan. Habang nagmamasa siya ng harina sa panaderya ni Mang Karding, madalas niyang iniisip kung paano niyang sisimulan ang pangarap na yon. Hindi niya kayang magtayo kaagad ng malaking bakery. Wala rin siyang sapat na pera para doon. Ngunit naisip niya na kahit maliit lang muna, basta't sarili niya. Isang gabi habang kumakain sila ng hapunan sa kanilang maliit na bahay, naglakas loob siyang ibahagi ang kanyang plano sa pamilya. "Nay,
Sabi niya habang nakatingin sa kanyang ina. Iniisip ko pong mag-ipon para makapagsimula ng maliit na panaderya. Napatingin sa kanya si Nanay Delia. Halatang nagulat. Panaderya? Tanong nito. Opo, Inay. Maliit lang po muna. Kahit sa likod ng bahay lang. Tahimik na nakinig si Carol at Alvin. Pero anak, sabi ni Delia, malaki ang puhunan sa ganoong negosyo. Alam ko po, Nay, sagot ni JP. Kaya dahan-dahan lang po akong mag-iipon. Hindi na sumagot ang kanyang ina. Ngunit nakita ni JP ang bahagyang pag-asa sa mga mata nito. Mula noon ay mas lalo pang nagsumikap si JP. Bukod sa kanyang regular na trabaho sa panaderya, nagtitipid siya sa lahat ng bagay. Minsan ay hindi na siya bumibili ng pagkain sa labas para lamang makadagdag sa kanyang ipon. Unti-unti, nakabili siya ng ilang gamit. Una ay isang lumang oven na ibinenta ng isang kakilala ni Mang Karding. Sumunod naman ay isang lumang mesa na gagamitin niyang pangmasa ng harina. Nakabili rin siya ng ilang baking trays at mga pangunahing sangkap tulad ng harina, asukal at pati na rin yeast. Isang hapon, matapos ang kanyang trabaho sa panaderya, nagsimula siyang gumawa ng maliit na pugon sa likod ng kanilang bahay. Tinulungan siya ng kanilang kapitbahay na makagawa ng simpleng estruktura gamit ang hollow blocks at pati na rin yero. Nang matapos iyon, pakiramdam ni JP ay may malaking hakbang na siyang nagawa sa kanyang pangarap. Dumating ang unang araw na susubukan niyang magbenta ng sarili niyang pandesal. Kinabahan siya habang nagmamasa ng harina. Kahit matagal na siyang gumagawa ng tinapay sa panaderya ni Mang Karding, iba pa rin ang pakiramdam kapag sarili niyang puhunan ang nakataya. Maagang maaga pa lamang ay naglabas na siya ng maliit na mesa sa harap ng kanilang bahay. Naglagay siya ng karton na may nakasulat, "Mainit na pandesal." Sa una ay kakaunti lamang ang dumaan. May ilang kapitbahay na bumili dahil kilala nila si JP bilang masipag at mabuting anak. "Masarap pala ang pandesal mo," sabi ng isang babae matapos tikman ng tinapay. Napangiti si JP. Unti-unti, kumalat sa kanilang lugar ang balita patungkol sa kanyang tindang pandesal. Makalipas ang ilang linggo, dumami ang bumibili sa kanya. May mga kapitbahay na dumadayo pa tuwing madaling araw para lamang makabili ng bagong lutong tinapay. Bagaman maliit pa lamang ang kinikita, napansin niyang unti-unti na rin niyang nababayaran ang kanyang mga utang. Isang gabi, habang binibilang niya ang kanyang kita, hindi niya napigilang mapangiti. Naalala niya ang pangarap niyang makapunta sa Saudi. Hindi man yun natuloy, pero napagtanto niyang may ibang landas palang ibinigay sa kanya ang buhay. Isang landas na siya mismo ang gumagawa. At sa maliit na pugon sa likod ng kanilang bahay, nagsimula nang mabuo ang bagong pangarap ni JP. Ang maging tunay na may-ari ng sarili niyang panaderya. Lumipas ang mga buwan at unti-unting nagbago ang buhay ni JP. Ang maliit na pugon na itinayo niya sa likod ng kanilang bahay ay hindi na lamang simpleng lugar kung saan siya gumagawa ng tinapay. Unti-unti itong naging maliit na negosyo na umaasa ang maraming mga kapitbahay. Tuwing madaling araw, bago pa sumikat ang araw, abala na si JP sa pagmamasa ng harina. Habang ang karamihan sa kanilang lugar ay mahimbing pang natutulog. Nagsisimula na ang araw niya sa paggawa ng pandesal. Hindi na rin siya nag-iisa sa gawain. Paminsan-minsan ay tinutulungan siya ni Carol sa paglalagay ng pandesal sa mga tray bago ito ipasok sa oven. "Kuya, parang dumarami na ang pumibili sa atin," masayang sabi nito isang umaga habang inaayos ang mga tinapay. Ngumiti si JP. "Oo nga, mabuti naman." Kahit pagod, may kakaibang sesyang nararamdaman. Ang mga paghihirap na pinagdaanan niya ay tila unti-unti nang nagbubunga. Isang araw, habang naglalako siya ng pandesal gamit ang kanyang bisikleta, napansin niyang may mga taong naghihintay sa kanto upang bumili.
"O JP, dito! 5 perasong pandesal!" Sigaw ng isang kapitbahay. May isa pang sumunod. "Ako rin 5 piraso!" Napangiti si JP habang mabilis na naglalagay ng tinapay sa papel. Bawat pandesal na kanyang naibebenta, pakiramdam niya ay isang hakbang papalapit sa mas magandang buhay para sa kanyang pamilya. Pagkalipas pa ng ilang buwan, nakapag-ipon siya ng sapat na pera upang bumili ng mas malaking oven. Hindi na niya kailangang gumawa ng maliit na batch ng pandesal. Mas marami na siyang kayang ihurno sa isang pagkakataon. Dahil dito, mas dumami pa ang kanyang mga suki. May mga tindahan na rin sa kanilang lugar ang kumukuha ng pandesal mula sa kanya upang ibenta sa kanilang mga tindahan. Isang hapon, matapos ang trabaho, nagpa siya si JP na puntahan si Mang Karding sa panaderya. Pagpasok niya roon, tila bumalik ang lahat ng alaala ng kanyang mga unang araw bilang helper. Nakita niya ang matandang lalaki na abala pa rin sa paghahanda ng tinapay. Hindi na siya nagtatrabaho roon. "O JP," pati ni Mang Karding nang makita siya. "Matagal ka na ring hindi nagpapakita dito ah." Ngumiti si JP at inilabas ang isang sobre mula sa kanyang bag. "Mang Karding, nandito po ako para bayaran po ang lahat ng inutang ko po sa inyo." Napakunot ang noo ng matanda habang tinatanggap ang sobre. Pinuksan niya yon at nakita ang laman ng pera. Sandaling natahimik si Mang Karding bago tumingin kay JP. "Nabayaran mo na lahat?" "Opo," napangiti ang matanda. "Hindi ako nagkamali sa iyo, JP," sabi nito. "Alam kong malayo ang mararating mo." Hindi napigilan ni JP ang mapangiti rin. Paglabas niya sa panaderya, pakiramdam niya ay gumana ang kanyang dibdib. Sa wakas, nabayaran na niya ang lahat ng kanyang utang. Hindi man naging madali ang lahat, napagtanto niyang ang bawat paghihirap na pinagdaanan niya ay naging daan upang mas tumibay siya. Habang naglalakad siya pauwi, naisip niya ang kanyang maliit na panaderya. Hindi pa man ito kalakihan, ngunit iyon ang bunga ng kanyang pagsusumikap. At alam niyang ito pa lamang ang simula ng mas marami pang pagbabago sa kanilang buhay. Lumipas ang ilang taon at marami nang nagbago sa buhay ni JP at ng kanyang pamilya. Ang maliit na pugon na dati itinayo lamang nila sa likod ng kanilang bahay ay unti-unti nang lumaki at naging isang maliit ngunit maayos na panaderya sa kanilang lugar. Meron na itong simpleng karatula sa harap na may nakasulat, JP's Bakery. Mainit na pandesal araw-araw. Tuwing madaling araw, ay muling nabubuhay ang panaderya. Ngunit hindi na tulad ng dati na si JP lamang ang gumagawa ng lahat ng trabaho. May 2 na siyang tauhan na tumutulong sa pagmamasa at paghahanda ng tinapay. Siya naman ay kadalasang nakabantay sa oven o kaya naman nagdi-deliver ng pandesal sa mga tindahan na kumukuha ng paninda mula sa kanya. Habang tumatagal, ay mas lalo pang dumarami ang kanilang mga suki. May mga tao pang galing sa ibang barangay na bumibili ng pandesal sa kanyang panaderya. Ngunit sa kabila ng pag-unlad ng kanyang negosyo, hindi nagbago ang ugali ni JP. Nanatili siyang simple at masipag. Isang hapon, habang nakaupo siya sa loob ng panaderya at nagbibilang ng kita, pumasok si Carol na may dalang isang papel. "Kuya!" Masayang tawag nito. Napatingin si JP. "O ano yun?" Hindi napigilan ni Carol ang mapangiti habang iniabot ang papel. "Gagraduate na po ako." Sandaling natulala si JP bago niya binasa ang nakasulat sa diploma. Hindi niya napigilang mapangiti ng malaki. "Talaga? Ang bilis ng panahon," sabi niya habang niyayakap ang kanyang kapatid. Napaluha si Nanay Delia na nakatayo sa gilid ng panaderya. "Kung nandito lang sana ang tatay niyo," mahina nitong sabi. Tumango si JP. Alam niyang matutuwa ang kanyang tatay Renato kung nakikita nito ang nangyayari sa kanilang buhay ngayon. Hindi nagtagal, ay lumapit naman si Alvin.
Sa ngayon ay nasa huling taon na ang kanyang pag-aaral. Kuya, konting tiis na lang. Malapit na rin akong makapagtapos. Tinapik ni JP ang balikat ng kanyang kapatid. Masaya ako para sa'yo. Tapusin mo lang ang pag-aaral mo ha. Kinagabihan, matapos magsara ang panaderya, naupo si JP sa labas habang pinagmamasdan ang tahimik na kalsada. May dala siyang isang pandesal at dahan-dahan niya itong kinakain. Hindi niya maiwasang maalala ang mga panahong naglalako pa siya ng pandesal gamit ang lumang bisikleta ni Mang Karting. Ang pagod, ang gutom, ang mga araw na halos mawala na siya ng pag-asa. Napangiti siya habang iniisip ang lahat ng iyon. Hindi man siya nakarating sa Saudi tulad ng dati niyang pangarap. Napagtanto niyang may mas mahalagang bagay siyang natupad. Naiahon niya ang kanyang pamilya sa hirap. Napaaral niya ang kanyang mga kapatid at nakapagpatayo siya ng sariling negosyo. Maya-maya ay may lumapit na isang batang lalaki sa harap ng panaderya. Kuya, pwede po bang bumili ng pandesal? Mahiyain itong tanong. Ngumiti si JP at kumuha ng ilang tinapay mula sa tray. Habang iniabot niya yun sa bata, naalala niya ang sarili niyang pangarap noong siya pa ay nasa edad nito. Mag-aral ka ng mabuti ha, sabi niya, para maabot mo ang pangarap mo. Libre na yan. Masayang tumango ang bata bago tumakbo pa uwi. Habang pinagmamasdan niya itong papalayo, napangiti si JP. Dahil sa wakas, ay napagtanto niya ang isang bagay. Ang tunay na tagumpay ay hindi lamang nasusukat sa laki ng pera o sa pagpunta sa ibang bansa. Minsan, ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang tumayong muli, magsikap para sa pamilya at hindi sumuko kahit gaano man kahirap ang buhay. Totoo nga na hindi lahat ng pangarap ay natutupad sa paraang inaasahan natin. Ngunit sa pamamagitan ng tiyaga, sakripisyo at pagmamahal sa pamilya, makakamit natin ang tunay na tagumpay at kagalakan sa buhay. Sino nga bang maghahakala na ang dating naglalako lamang ng pandesal, ngayon ay may-ari na ng isang bakery, nakapagpagawa ng bahay at nakatulong sa kanyang pamilya. Maaaring imposible para sa iba, pero para sa taong may pangarap, walang imposible, lalo pa kung tayo magtitiwala sa ating Diyos. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. At sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, anong masasabi nyo sa ating kwento? I-comment nyo naman po sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan na rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli, thank you so much and peace out.